Hinihikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga mananampalataya na magkaroon ng digital fasting ngayong panahon ng Kwaresma. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Mahilig gumamit ng cellphone si Matthew para magbasa ng balita sa social media. Naiisip pa nga niyang basahin ang mga lumang convo ng ex-girlfriend tuwing gabi. Kaya tingin niya, high time na rin na makapagbawas ng oras sa paggamit ng cellphone ngayong Lenten season. Going out with your parents, siguro magsimba, or in any way, shape or form, na makapaglabas kayo ng pamilya nyo. Kasi we have been so locked within our phones, our technologies that are so approachable. And I think this coming Ash Wednesday, we should take the time to just observe and just enjoy our presence with our families and also enjoy the presence of the Lord. Ngayong panahon ng Kwaresma, hinihikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mga mananampalataya na magkaroon ng digital fasting. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ito ay para matuon ng oras sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia o pakikiisa sa banal na misa, ang oras na nabubuhos natin sa paggamit ng ating mga telepono. Inilatag rin ng Arsobispo sa kanyang pastoral letter ang ilan sa mga paraan para magawa ang digital media fasting ngayong panahon ng Kwaresma, tulad ng pag-iwas na gumamit ng telepono bago matulog at pagkagising ng umaga, limitahan ang panonood at paggamit ng social media, iwasan na gumamit ng mga device kapag kumakain o kaya ay tuwing may mga pagtitipon, ugaliin ang paminsan-minsan na hindi paggamit ng gadget sa loob ng 24 na oras o kaya tuwing weekend, alisin ang mga app na nakakadistract at ang panghuli, palitan ang screen time ng pananalangin, paglilingkod, pagbabasa o di kaya ay pagkikipag-usap. Kaninang umaga, napadaan sa Santo Domingo Church ang accountancy student na si Monique para saglit na manalangin bago siya pumasok sa eskwelahan ngayong araw. May mga bagay umano siyang nais isakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. I want to sacrifice at least an hour of my time to attend the Mass and to repent, tsaka po magpasalamat sa lahat ng binigay ng Lord. Kahit hindi ako madasalin, He has been nice to me. Si Lucy naman, may mga nais baguhin sa sarili. Madaling magalit, yun. Madaling magalit. Yung, siyempre, pero unti-unti naman yun na nababago na hindi katulad dati nang wala pa ako sa community. Ngayon, kasi alam mo na yung kahalagahan kung paano dapat na kay Lord tayo eh. Pinangunahan ni Father Winston Cabading OP ang unang misa kaninang umaga sa Santo Domingo Church. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinapaalala ni Jesus sa atin na huwag nating gawing hayagan ang ating pagbibigay ng limos, pananalangin at pag-aayuno, at sa halip ay gawin ito ng lihim dahil nakikita ng Diyos ang tunay nating intensyon. In prayer, we listen to His voice and allow His grace to reshape our hearts. Without prayer, we are disconnected with God, the source of all grace. Tuwing Miyerkules ng Abo ay ipinapahid ng pari ang abo sa noo ng mananampalataya upang ipaalala na tayo ay nagmula sa alabok at muling babalik bilang alabok. Sa panahon na ito, obligado ang mga Katoliko na may edad 18 hanggang 59 tuwing Ash Wednesday at Good Friday na mag-fasting at abstinence. Exempted sa pag-aayuno at pangingilin ang mga buntis, nagpapasuso ng sanggol, may mga matinding karamdaman at mga hindi nakabilang sa age requirement. Gav Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.